Hello, magandang Sunday. Happy Sunday sa inyong lahat. Oy, mamayang gabi ha, premiere nung pagpunta namin sa Marilaki ni Sir Ed Caluwag. Tiningnan namin doon kung talagang ang cause ng mga aksidente doon ay spiritual, multo, engkanto. Pero nakatakot talaga yung Marilaki pag gabi. Wala man lang ka-ilaw-ilaw pala doon, no? Sa Marilaki. Sobrang sobrang dilim. Tapos meron pa kaming naaktuhan doon na yung parang nagkakarera sila ng walang ilaw. Biglang ang bilis-bilis niya tapos wala siyang ilaw. Ewan ko kung mamayang gabi na yun, di ba? Kung gusto niyo lang naman manood, di ko naman kayo pinipilit. Kung ayaw niyo, wala naman ako magawa kung ayaw niyo naman panoorin eh. Now, proceed tayo. May mga sa akin, nagpapasa nung mga issue yung kay Liza Marcos daw, yung hindi daw makauwi. Ayoko munang anuhin yun kasi wala pang verified dun eh. Yung sa hindi daw makauwi kasi nahuli daw. Ano ba yun? Huwag muna tayo mag-politics na yan, men. Enjoy muna tayo sa mga natin. Sa mga tawag dito, mga napapanood nating video sa internet or sa Facebook o sa social media, di ba? So meron ditong ito ito yung karugtong nung niraka natin. Panoorin nga natin 'tong mga men. Bus driver at konduktor hinuli dahil high umano sa droga habang namamasada. Ito ba yung sinabi nung PNP spokesperson, yung si ate, yung nagsasalita? Panoorin nga natin. High daw sa droga kaya inaresto magkapatid na driver at konduktor ng isang bus na pumapasada sa EDSA busway. May unang balita. Ako, EDSA pa! EJ. Ivan, dito nga sa PITX, hinuli ng mga otoridad ang magkapatid na driver at konduktor dahil high umano sa iligal na droga habang namamasada ng pampasaherong bus kagabi. Wow, heavy! Heavy, man! Ang pampasaherong bus na ito na biyaheng Monumento PITX, ginalugad ng mga otoridad dahil sa sumbong na tila sabog umano sa droga ang magkapatid na driver at konduktor. Sa inisyal na investigasyon, mag-aalas 9 kagabi nang bumaba mula sa bus ang isang pasahero at nagsumbong sa mga otoridad tungkol sa nakita niyang droga at paraphernalia sa loob ng bus. Sa station post ng Philippine Coast Guard SAIC daw humingi ng tulong ang pasahero na nagtimbre naman sa iba pa nilang kasamahan. Na-alerto yung ating trupang SAIC together with our PCG contingent sa SAIC. Sinundan namin yung tawag ng security guards. Nang magsakay at magbaba ng pasahero ang bus sa Ortigas Station, sumakay ang ilang tauhan ng PCG SAIC para i-check ang bus. Doon nakita ang isang sachet ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nang makarating sa PITX ang bus, nilapitan ng mga otoridad ang driver at konduktor. Nandoon naman po yung item together with the paraphernalia. Doon makikita mo siya coming from sa malaking sachet, parang inuunti-unti, ito na lang yung natira. Tuliro raw ang dalawang lalaki nang lapitan ng PCG personnel para kausapin. Itinanggi nilang kanila ang drogang nakumpiska. Hay na hay ka. Ha? Ay, tulog na tulog nga po. Gago, driver ka? Anong tulog na tulog? Driver ka tapos sasabihin mo tulog na tulog ka? Diba? Kahit pa sabihin mong driver ba yan o konduktor? Ano sabi niya? Kang nakumpiska. Hay na hay. Itinanggi nilang kanila ang drogang nakumpiska. Hay na hay ka. Ha? Ako pa talaga yung ay, tulog na tulog nga po. Tulog na tulog. Hay na hay. Kailan to? 8 months pa pala to. So ito yung reference nung spokesperson ng PNP? Hindi, ma'am, ito ba yung sasabihin mo na na wag nating tingnan as masama? Abi, kilabutan naman kayo, PNP. Di ba yan yung sinabi ng PNP daw na
wag daw titingnan as masama, sila daw ay biktima. Putang ina, paano yung mga pasahero niyan pag yan ay nasira ang ulo sa daan? Buti nga medyo medyo high na high, medyo kalmado pa kausap Or actually, nakakatakot yan ang magiging driver nyo, ganyan? Hello, PNP! Wala ba kayo nakikitang masama sa ganyan? Mo po, ako. Hindi lalabas na nakadroga ka? Hindi po. Malabo. Sabi ginamit niyo daw yung drugs. Ha? Ginamit niyo daw yung drugs. Hindi Giit naman ng kapatid niyang konduktor. O, di ba? Yun na yung driver. Tulog na. Paano ako magiging high? Tulog na tulog ako. Nagmamaneho ka, gago. That is bullshit. Di ba, men? Ano ba? Kaya nga yung spokesperson ng PNP na uutal-utal habang dinidepensa niya yung sinabi nung chief nila. 'Di ba? Chief ba nila sorry pakikorek ako kasi 'di ba may nag-viral na ganyan yung sinabi na balikan natin yung video na yun Nireakan ko yun nung isang araw. Saan ba yung video na yun? Wait lang Gusto kong makita nyo Naku, nabura ko na yata yung Yung tapos marami pang do sa comment section ko may nagdedepensa pa na ang sabi daw baka naman na lang ang gusto lang daw ay lumawak daw ang nalalaman daw natin sa batas. Ano ba 'yon, mga palusot na 'yon? Sana 'yon? Ito Makinig. Ito The concern of law. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal PNP chip daw. drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that... At binabay nyo yon yung reason na yon na magising lang sila? Yun nga sabi, tulog na tulog daw That was the context na sinabi ng ating Chief PNP. So pag yun ang pag yun ang dinahilan sa inyo, so okay na mag-drugs? Hindi, yun ba ang pagkakaintindi ko dito 'Di ba? So some of them ginagamit lang naman yung drugs daw. So okay na pag yun, okay na mag-drugs. Pag ganon? Hindi pa rin, drugs pa rin yun na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. No! Katulad na sinabi ko before, ang karapatan lang na maging biktima ng mga yan, yung mga kabataan. Dahil sa peer pressure. Pero kung ikaw ay matanda na, siguro naman ang dami mo nang naririnig tungkol kung kani-kanino na masama ang dinudulot ng droga, gagawin mo pa. Biktima ka pa ba nun, men? Choice mo yun Okay lang sana kung halimbawa, halika dito, sinindihan ka ng drug sa ilong mo, Or, sigutin mo, tinutukan ka ng barel, yung biktima ka nun. Pero choice mo yun Pero naniniwala naman ako na pwede pa naman magbago yun. Pero wag nyo sasabihin, biktima yung mga yon dahil alam na nila yung tama o mali bago nila gawin yung ganung bagay. I'm so sorry kung may kukontra sa akin, pero paninindigan ko yung mga matatanda na, yung kabataan pwede pa biktima yon. Kasi minsan nasa period of adjustment pa lang sila sa buhay Yung parang hindi pa nila alam yung mga cool na masama. 'Di ba? Ang alam lang kasi ng kabataan, maging cool sila, maging astig sila, mga ganon. Pero pag matanda ka na, katulad nung konduktor at tinan mo yung example niya pa dito.
extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Kailangan manatiling gising. Sinasabi nga, paano daw siya high na high? Tulog na tulog nga daw siya. Nagmamaneho yun ha. Ano ba? Ina naman oh. Hindi pero naiintindihan ko si ate na nagpapaliwanag. Kailangan niya kasing palitawin yung sinabi nung boss niya na maganda. Kaya medyo nauutal-utal siya pagka ano ba? Patuloy nga natin yung video. Talaga yung tulog na tulog nga po. Test mo po ako. Hindi lalabas na nakadroga ka? Hindi po. Malabo. Sabi ginamit niyo daw yung drugs. Ha? Ginamit niyo daw yung drugs. Hindi ah. Giit naman ang kapatid niyang konduktor. Wala po kaming alam dyan. Kapatid yan oh. Paano kung yung mga babaeng nakasakay dyan, manyakin na mga yan? Anong gagawin mo? Di ba? Kasi katumbas na niya mga yan. May mga tililing na yan pag high na yan eh. Kita mo kung paano magsalita oh. Hindi po sa amin yun. Hindi kami gumagamit. Yun lang. Hindi ako matras sa drug test, ma'am. Maya-maya pa, Gumagamit po ako pero minsan lang. Ano kadalas yung minsan? Pero ngayon, hindi po ako gumagamit. Yung last ko po, last month pa lang. at maya-maya ulit, Sino nagsabi, ma'am? May droga kami, ma'am. May nakitang droga. Nakita lang, ma'am, pero hindi sa amin yan. Iwan ko lang po, ma'am. Bullshit. Ivan, pasado alas 5 ng umaga kanina nang umalis ang bus na sangkot sa insidente. Ayon sa PCG SAIC, diretso ito sa LTO sa Kamuning para sa patuloy na investigasyon, kasabay ng formal na drug testing sa driver at konduktor ng bus. At yan ang unang balita mula rito sa Parañaque, EJ Gomez. Tapos sasabihin niyo, biktima yung mga yon? Ano ba? So ano pang tawag mo doon sa mga pasahero na nag-aalala nung nalaman nilang sabog yung driver at konduktor nila? Paano pag napahamak yung mga pasahero ngayon? Biktima pa rin ba yung ano? Ano ba? Siguro yung pagiging biktima ng ng driver at konduktor, figure of speech yun, na biktima sila nung bisyo nila. Pero ano yun eh, choice nila yun men eh. Yung the moment na sinindihan nila yung lighter, tapos nagsalang sila ng shabu sa foil, silang gumawa nun eh. Wala namang pumwersa sa kanilang gawin yun eh. Diba? Nagkapera sila, yung pera nila mismo, binili nila nun. Paano sila naging biktima nun? Diba? Next video. Hindi, basta paninindigan ko yun na magalit kayo sa akin kung magalit. Hindi talaga ako convinced na biktima yung mga yan. Ang inuulit ko, kung may biktima man ng drugs, mga kabataan yun, hindi yung mga yan.